Naghain ng resolusyon si Cayetano para pauwiin daw si Digong at house arrest daw. Ito mga kababayan, may ads lang. Naghain ng Senate resolution si Senator Alan Peter Cayetano kahapon para hilingin ng house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC. Batay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands habang naghihintay ito sa kanyang paglilitis. Dahil anya ito sa humihinang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, kaya mas dapat niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Noong 2016, si Senator Alan Peter Cayetano ang naging running mate ni Jazz, Duterte maraming salamat sa pagtakbo po. sa national elections. So, yun ang sabi at inilaan ni Cayetano, mga kababayan, na naghain siya ng isang resolusyon para pauwiin si Digong para mag-house arrest na lang daw. Alam nyo, minsan mga kababayan, ito yung naririakan ko eh. Imbis na itong mga politician na ito na pinagkatiwalaan ng taong bumuto sa kanila para sa kinabukasan ng tao, ng mga kanilang constituent, kanilang nasasakupan, pero sila pa yung nagligtas sa kapwa nila politician na mandarambong, magnanakaw at kriminal. Di ba? Kaya mo nga siya binoto kasi may tiwala ka sa kanya. Kaya mo nga siya binoto kasi inilaan mo ang kinabukasan mo sa kanya. Pero take note, yung kapwa niya politician, mas pinahalagahan niya kaysa sa taong bumoto sa kanya. Tsaka hindi man ako naniwala kay Cayetano, yung 10,000 nga niya, hindi nagkatotoo eh. Parang si ano lang yan, si Marcoleta. Pag 2,000 pababa daw ang kuryente mo, libre. Nangyari ba? Kung may boy ayuda, may boy kuryente. Diba? Boy toke. Sabi ni Rindon Tads Pro, na-report na kita. Wala ko pake. Diba? Yung report mo ba, yumaman ka? Hindi, di ba? Alam mo yung mga DDS, huwag kayong maasar sa akin. Tanggapin nyo na talaga kasi na bubo kayo. Kahit mag-Serco Balintong, kahit magluklok kayo sa live, kahit itali nyo yung mga tinggil at titi nyo, tapos magtiwarik kayo dyan, hindi makauwi si Digong. Mamamatay si Digong. Yeah? Mamamatay na siya doon. Padalhan ko pa, bulaklak yan. Pag nakauwi ha, tas patay, magpa-deliver talaga ko bulaklak. Lagyan ko pa address. Yeah? So yun na, mga kababayan. Ito, okay, para sa akin mga kababayan. Sa resolusyon na ipinasa ni Bato, ni Bongo, ni Robin, ni Cayetano, wala daw itong bisa. Bakit ko nasabing walang bisa, mga kababayan? Panuorin nyo po si Attorney Maria Cristina Conte. Sinabi niya po na yung mga resolusyon na isinisulong ng mga senador ni Duterte, kasi ito, mga senador ni Digong to, hindi naman to senador ng bayan. Senador ng Duterte itong mga to, wala daw bisa ito at hindi daw ito pakinggan ng ICC. Wait lang ha. Make out of this show. Ito po ay sa DZ Teleradyo. Meron bang kapasidad, may DZMM. otoridad ba, kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi. Dahil, actually, sa kahit na anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong klaseng resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso. Ito may nag-comment. After 3 years, pag nanalo si Sara para presidente, saan ka kaya babakasyon? Nights of Care. Bakit? Kay Sara ba ang Pilipinas? Huwag ka naman magpahalata dyan na si Sara ay kriminal. Nagpapahalata ka lang. Bakit kung si Sara maging presidente, sa kanya ba ang Pilipinas? Hindi nga nila marisolba yung baha sa Davao, taangkinin pa niya yung buong Pilipinas. My God. Ang tanong, magiging presidente ba siya? Hindi ba siya ma-impeach? Hindi ba siya susunod sa ICC? Huwag kasi kayong manguna. Kasi ito ang sakit ng mga DDS. Puro kayo ambisyon na hindi naman kayo gumagalaw.
bago kayo mga ambisyon, kumilos kayo. Mahirap kasi manalo sa loto nang hindi tumataya. Yan ang tandaan mo, Tarpulano na nag-comment. Huwag kang magsabing manalo sa loto na hindi ka naman tumataya. Di ba? Ang hirap sa inyo. Di ba? Diyos mio, Marimar. Pag nanalo daw si Sara after 3 years ng presidente, saan daw ako magbakasyon? Nakakasiguro kang manalo? Hindi nga niya na ipanalo yung 10 senador niya. Siya pa kaya? Diyos mio, Marimar. Continue natin ha. Yung resolusyon na ipinasa at isinulong ni Bongo, Robin, Bato, at Cayetano, hindi daw ito papakinggan ng ICC. Ulitin ko ha. How do you make out of this? Siyempre, una, meron bang kapasidad, may otoridad ba, kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi. Dahil, actually, sa kahit na anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong klaseng resolusyon na parang nangingialam Sir sa GR, kanilang hello mga po. proseso. At pangalawa, meron bang inilalaman itong resolusyon na parang batayan para sa ICC na i-consider. Kumbaga, kahit hindi man niya pansinin o hindi within its authority to recognize, ano bang nilalaman? Ang nilalaman niya ay actually kumbaga, labas doon sa hinihingi ng ICC. Pinapayagan naman ang i-release ng ayon sa ganitong kondisyon. Pero hindi naman yun ang nakalatag sa resolusyon at parang ang naghahanap ng compromise. Hindi Alright. para sa Senado ang maghanap ngayon ng compromise. Para ito sa defense, sa prosecutor, at sa ICC, sa mga judges nito. Kasi yung justification, Attorney Conti, di ba, ang sinasabi, deteriorating na health, tapos yung old age, at saka yung prolonged social isolation. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, turuan ko itong mga senador para aprubahan ang kanilang resolusyon na mapauwi si Digong sa Pilipinas. Ganito. Alam namin na kapag DDS, mataas ang pride niyan. Mataas ang pride ng mga DDS. Ganito. Inaresto si Digong sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC na binigay sa Interpol at sa PNP or dito sa Philippine National Police. Alam nyo ang sabi ng DDS? Kinidnap. Walang warrant, kinidnap. Pero, alam naman nila na nagbabasa ng warrant si General Torre. Si Digong pa mismo nagsabi kay Hanilet, naalagi warrant, naalagi. Dalana ang bata, uli na mo. Sabi ni Hanilet, Bingbong, Bingbong, asaan ka Bingbong? May warrant. Hinuli. Ngayon, kay Bato, kay Bongo, kay Robin, kay Cayetano, pag gumawa kayo ng resolusyon, huwag nyo nang damihan ng kaek-ekan. Magpaawa kayo. Sabihin ninyo, maawa po kayo kay Digong, matanda na yan, isang utot na lang, isang bulati na lang pipirma dyan, mamamatay na. Kung maaari po, pwede po bang sa Pilipinas na lang siya manatili hanggang sa mamatay siya? Ganon! Simple lang maintindihan ng ICC yan. Pero, kung ang ilagay nyo sa resolution, mali po ang pagka-aresto nyo kay Digong. Labag po sa Philippine Constitution. Meron po kaming sariling soberanya, meron po kayong mga sariling batas, bakit nyo po kinidnap? Talaga pong hindi kayo papayagan ng ICC niyan. Kasi ang pag-intindi ng ICC dyan, kinakalaban nyo sila. Mas lalong paghihigpitan at ididiin nila si Digong dyan. Huwag na kasi kayong magtatalino-talinuhan. Kayo yung nangangailangan na magpakumbaba kayo. Diba? Kasi mahirap yan eh.
Kung ang isaad nyo dun sa resolution, mali ang pagka-aresto, kinidnap ninyo, may sarili kaming batas, meron kaming soberanya, hindi po ganyan. Dapat dito nililitis ang aming presidente na mahal ng tao kasi may sarili kaming batas. Binabastos ninyo ang Philippine Constitution. Kung ganun ang ilagay ninyo, talagang hindi po aprubahan. Hindi po pauwiin si Digong yan. Kinakalaban ninyo ang ICC. Hindi nyo ba naalala kung bakit pinag-initan si Digong ng ICC? Kasi the more na nandyan si Digong at the more na nag-rally kayo, pabor sa ICC yan. Bakit? Nakikilala ang ICC sa buong mundo na pwede pala silang magpakulong sa mga ganyang pangyayari. Hindi nyo ba alam? Try nyo gumawa ng business. Nagtitinda ka ng balot. Nagtrending ang balot mo. Sa tingin mo, bibitawan mo pa? Hindi. Ipagpatuloy mong magtrending ka para kumita ka. Di ba? Ganun ang ICC. Kaya ngayon, ang ICC mas tumatapang at mas ginaganahan sila kasi sumisikat sila. Dahil din yan sa kabubuhan ninyo ng mga DDS. Anong ginawa ninyo doon kay Paula? Kay Julia Mutok na isang hurado or judge ng ICC. Binaboy ninyo ang kanyang social media account. Mas lalo kayong pag-initan ngayon nung hurado na yon si Digong ang madidiin. Ilang beses ni Digong sinabi, huwag kayong makisali, problema ko to. Sumuporta lang kayo ayon sa saad sa pagsusuporta ninyo. Huwag kayong makisawsaw kasi napapahamak siya. Ilang beses ni Digong sinabi yan, nanawagan siya 2 beses, huwag ninyong guluhin ang ICC kasi mas lalo akong madidiin. Pero ang ginawa ninyo, ginulo ninyo ng ginulo, binastos ninyo ng binastos. Nagrarally pa kayo dyan sa harap ng akala ninyo mga powerful kayo. Ang lakas ng loob niyo magrally. Hindi naman kayo mga nasyonal dyan. Hindi naman kayo mga Dutch national. Tas ang lakas ng loob ninyo magsisigaw-sigaw sa harapan ng ICC. Sa tingin ninyo hindi kayo pag-inita ng ICC? Sa tingin ninyo hindi kayo pag-inita ng ICC si Digong? Pag-iinitan si Digong dyan. Kinakalaban ninyo. Di ba? Kasi ang bububo nyo nga. Ngayon, na-realize nyo na. Kaya yung ICC, lumalakas sila at sa tingin kasi nila, kapag the more na maraming ganyan, natitrigger nila, the more na makilala sila na dapat ang ICC katakutan. Dapat yung mga bansa na gayahin ang sa ginawa ni Digong ay hindi natularan. Bakit? Makukulong din eh. Di ba? Ganun yun. Wala kasi kayo eh. Magpakumbaba kayo, magpaawa kayo. Kung pwede nga lang halikan ninyo yung paa ni Karim Khan, kung pwede nga lang halikan ninyo yung mga ICC prosecutor, gawin ninyo. Pero yung hamunin ninyo at sabihin nyo, labag sa Philippine Constitution yan. Dapat litisin sa sariling bansa kasi dito man yan, Pilipino man yan. Hindi pwedeng maglitis dyan ang mga dayuhan. Presidente namin yan, mahal namin yan. Pero pag tinanong mo si PBBM, mahal nyo ba? Sabi ni PBBM, no. Kalaban ko yan. Sinong papaniwalaan ng ICC? Kayo o yung presidente ng Pilipinas? Di ba? Ang bobobo nyo kasi. Kayo na nga yung mga may kasalanan, kayo pa yung matatapang. Diba? Ma'am Cecil Cortez, maraming salamat sa yung super sticker na $20. Thank you so much po. Yeah? Kayo na nga yung may kasalanan, kayo pa yung matapang. Sa tingin ninyo, hindi kayo pag-iinitan ng ICC, talagang pag-iinitan kayo. Yeah? Tignan nyo, narinig nyo si Attorney Cristina Conte? Hindi pa panigan ng ICC yan. Kasi hindi po kasali sa batas ng ICC yung mga interim release na hospital arrest, house arrest. Kasi simple lang. Bakit nyo house arrest yan o hospital arrest si Digong? Wala kayong tiwala sa paggamutan doon sa Netherlands? Wala kayong tiwala sa kanilang mga makina? Sa kanilang mga medical equipment? Dito sa Pilipinas, suob-suob lang. Doon sa Netherlands, laser ang gamit. Yun. Tang inang yan.
Pauwiin nyo si Digong. House arrest. Bakit? May ganyan palang pangyayari na house arrest eh. Bakit? Yung bang mga pinapatay ni Digong noon na mga adik, nakiusap na wag patayin, pumayag ba si Digong? Tapos ngayon, sasabihin niyo, mamamatay na lang, dapat sa bahay na lang. Swerte niya. Kung ako, pamilya nung pinatay sa AGK, hindi ako papayag. Yung anak ko, nagmamakaawa, wag po, sir. Binarel. Tapos si Digong, mamamatay na lang, pauwiin pa. Hayaan niya siya mabulok dyan. At hindi naman po maniniwala ang taong bayan na si Digong ay mamamatay kasi wala naman pong nilabas ang doktor ng ICC Facility Center na si Digong ay complicated na. Kayo-kayo lang ang gumagawa ng kwento na mamamatay siya. Di ba? Camilo Jr. Alasas, mega love shout out. Kayo yung nagpupumilit na si Digong ay mamamatay na. Minsan, hindi naman namin nabalitaan doon na ang sabi ng ICC Facility Center or doktor ni Digong na humawak sa kanya, complicated si Digong. Wala namang sinabing mamamatay. Kayo lang ang nagsabing mamamatay si Digong. Butot balat na, nanghihina na. Ano yan? Hanap simpatya, paawa effect. Walang maaawa dyan. Kasi simulat sa pool, nung nalaman ng taong bayan ng Pilipinas ang katarantaduhan niya, sinumpa na yan. Ganon yun, kasimple. Continue. So, ang feeling nila, dahil nagbigay naman daw dati ang ICC sa isang rebel, Congolese rebel, na si Jean-Pierre Bemba Gombo, somehow, parang ganito rin na konsiderasyon na payagan naman at least somehow habang naghihintay ng paglilitis talaga. O ibang sirkumstansya yung pangyayari kay Bemba at noon. Ma'am Jia, salamat na po. yung trial, ito hindi pa nga nagsisimula. Alright. Kaya malaki ang ingat ng ICC dito. Kay Bemba daw, na pinauwi daw yun si Bemba. Iba daw yung circumstances kay Bemba. Kasi na-trial na yun, naumpisahan na. Tapos ngayon, hindi kayang panalunin ng ICC, kaya napauwi. Yung taga-Congo ba yun? Ito kasi mga kababayan, si Digong hindi pa nalilitis. Kaya ngayon, ang ICC nag-iingat. Bakit? Baka hindi abot litis, mamatay si Digong. Di ba? So yun po, mga kababayan. Yung ating reaksyon.